Sang-ayon si House Speaker Martin Romualdez sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat ay unahin ang economic provisions sa itinutulak na pag-amyenda sa konstitusyon. Kasabay niyan, binigyang diin ng House Leader na handa pa rin silang makipagtulungan sa Senado para sa charter change sa kabila ng mga kontrobersya. Alamin natin ang update mula kay Mela Lesmoras. Live, Mela. Dayan, nirerespeto ang pahayag ng mga senador pero hindi napapatulan pa. Yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez nang matanong ng media ukol sa kanyang reaksyon sa naging pahayag kahapon ng ilang senador tungkol sa People's Initiative at sa Kamara. Sa isang press conference ngayong araw, binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na para sa mga Pilipino ang charter change, hindi para sa mga kongresista, hindi para sa mga senador, kundi para lamang sa taong bayan. Sabi niya, oras kasing mabuksan ang ekonomiya. Sa pamamagitan ng pag-amyenda ng konstitusyon, inaasahang mas uunlad ang buhay ng ating mga kababayan, kaya't lubos na sinusuportahan ng Kamara ang Tsa-Tsa. Kahapon, matindi ang naging pahayag at akusasyon ng ilang senador laban sa Kamara patungkol sa People's Initiative at sa Kamara. Pero para kay Romualdez, hindi na niya papatulan pa ito at sa halip, bukas pa rin sila sa pakikipagtulungan sa Senado. I respect always the opinion of others. I may not necessarily agree kung baka, hindi naman siguro totoo, pero I respect the right, di ba? Yun ang respeto ko yung right nila na magsalita ng ganon, pero I will not agree. What I will tell you, what I'm ready to do, I'm ready to work with them hand in hand. As I said, we are ready to embrace the resolution of both houses, and I'm already telling everyone here that this is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity, because that has always been the message of the President, to work together for the betterment of the country, for the people. Sa naunang pahayag ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, binigyang diin niya ang kahalagahan ng Tsa-Tsa para sa ekonomiya. Kapwa sang-ayon at suportado ni Romualdez at Salceda ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-amyenda ng konstitusyon na economic provisions dapat ang bigyang prioridad. Hinggil naman sa People's Initiative, ibinahagi rin ni Salceda na base sa ulat ng mga proponent nito, naabot na umano ang kinakailangang bilang na pirma upang umusad ang constitutional amendments na 12% of voters nationwide. Dahil dito, panawagan ni Salceda, dapat pakinggan ang boses ng masa ukol sa issue. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Ang issue ngayon, ano ba yung maganda para sa kinabukasan ng Pilipinas? Napag-iwanan na tayo at alam ng mga tao yan eh. Pero sir, yung PI daw hindi naman People's Initiative but Politicians Initiative. Well, madali naman madali naman po talagang mag-name calling, di ba? Pero yung 12.1% of the population that signed on, I think masyado naman mababaw tingin sa mga taong gano'n. Hindi mo basta-basta mapapapirma yun. Samantala, idagdag ko lamang din, Dayano, nakapanayam ng media kanina ang House Leader kasunod ng kanyang dialogo kasama ang ilang transport groups. Dumulog ang mga grupo sa House leadership ukol sa kanilang mga hinaing sa PUV Modernization Program. Asahan nyo, meron kayong isang speaker na nakikinig sa iyo. At asahan mo bukas, makakarating din sa ating mahal na presidente na alam ko, ganun din yung nasa isip niya. At habang, at saka itong gagawin ko, pagkatapos nitong meeting natin, ako mismo maghihingi ako ng mahintulot sa ating LTFRB na kung pwede naman, extend naman. Palagay ko, makikinig naman din sa atin kasi marami tayo dito mga congressman.
Dayan, may pagdinig nga rin dito nga sa Kamara ang House Committee on Transportation ukol pa rin dito sa issue ng POV Modernization Program. At ang tinitiyak nga ni Speaker Romualdez, anumang issue, anumang pagkakataon tulad nga nitong sa issue sa transportasyon at issue sa charter change, bukas ang Kamara sa pahayag, talagang ibang pananaw ng ating mga kababayan at sila naman ay idudulog nila sa mga kinaukulan kung ano yung nararapat at bukas naman sila para sa kapahanan din ng ating mga kababayan at kung ano yung mainam para sa kinabukasan ng ating bansa. Dayan? Maraming salamat, Mela Lesmoras.